Makausap po natin ang defense lawyer during the Corona impeachment trial, si Attorney Tranquil Salvador, para malaman natin ang punot dulo nito at ano ang maaaring kahantungan. Attorney Salvador, magandang umaga po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Good morning, sir. Good morning sa inyong dalawa, Peter Enrique. Good morning, attorney. Thank you Good morning sa lahat. Opo, Attorney, it's good to have you. Ito pong impeachment complaint, this is the first, I think, ever during the administration of President Bongbong Marcos. First of all, palagay ninyo is, when do we recognize it as the first impeachment complaint? At what stage po sasabihin na, ayan official na, meron ng isang complaint? Ganito ho kasi yan. Ilang beses na po nating napag-usapan yan at pinag-uusapan din ng iba. Ayon dun sa kaso ng Francisco versus House of Representatives, yan pong complaint na yan ay dapat mai-kalendaryo within 10 days po. Okay. Ng House of Representatives. Matapos po ay i-refer ito sa Committee on Justice. This is on the assumption po na hindi magkakaroon yung tinasabi natin parang express ba, yung may boto ng 1/3 of the House. Kung ganun po yun, diretso yan immediately sa Senado. So sa akin pong nakikita, yung ordinaryong process na dadaanan nito, kasi isa po lamang yung process na sinabi ko, may referral sa committee. Yung pangalawa pong proseso is kung yung boto ng 1/3 ng House ay makuha immediately, ang complaint na yan ay magiging articles of impeachment at magta-trial na po agad. Ganun po mangyayari. But as I see ito, dadaan yan sa committee. So ngayon, ang katanungan ninyo ay complaint na ba yan? Essentially, kung sasabihin yan pag-file, meron pong na-file na complaint. Opo. Pero kung sasabihin natin na-initiate na ba yung proseso ng impeachment, ay hindi pa po. Kasi kailangan dalhin doon sa committee, ikakalendaryo at dadalhin sa committee. The point being, Attorney Salvador, hindi na po mag-e-entertain ng isa pang complaint kung na-recognize na ito. But at which point is it officially recognized as the first official complaint? Alam mo, maganda yung tanong mo, no? Kasi ano yan critical yan, pag na-i-refer na yan, official complaint na yan. May isa ka na. Meron ko na isang impeachment case or proceeding. Ganun po yan. Sasabihin nila, paano kung sundan ng iba? Di ba? Nangyari na po yan sa ibang kaso. Nung kaso ng dating Ombudsman Gutierrez, Mercedes Gutierrez, na mayroong mga final na dalawa tayo, kung di ako nagkakamali. Isa bago yung magsimula, mag-resume ang session, at yung isa is yung pending na. Ang ginawa ho ron ay pinagsama at kinalendaryo ng sabay. So tinrato pa ho yun na iisa para ho siyang kinonsolidate. Pero ho ito, iisa lamang. So kung may susunod, hindi natin alam. Kung yan po ay naipasok na sa committee, mahihirapan na ho sila na ihabol. Unless na magluluwag sila. Yun ho kasi ang nakikita kong prosesong kinikilala. Attorney, hindi po ba the Supreme Court did away dun sa majority numbers? Katulad na lang nung ginawa nilang ruling kay Vice President Duterte? Okay. Ibahin, po, magandang ni-raise niyo po yan. Bayahan niyo pong paliwanag. Yes po. Yung una kong paliwanag, yung may referral sa committee, ay isang paraan lamang. Pero po, may mga pagkakataon na kung saan nararamdaman niyo yun, na lahat ng mga members ng House of Representatives, itinulak ito, pinirmahan, sinuportahan, na nangyari doon kay Vice President Duterte, na nangyari kay Chief Justice Corona, na nangyari doon kay dating Pangulong Estrada. Ang nangyari po doon, hindi na dumaan sa committee yun. Iba pong proseso po yun. Ibang proseso, hindi dumaan sa committee dahil po pagdating ng verification, pagdating ng complaint, boto kagad Nung nakuha yung botong yon, may resolution of support ng more than 1/3 or at least 1/3, diniretso na po sa Senado po yun. Ganun po yun. Ang kaibahan po, maaring may iba na parang hindi ganyan nangyari doon kay Vice President Duterte. Opo. Ang kaibahan ho kasi doon sa kanya, combination nangyari. That's why the Supreme Court had to make a ruling. May tatlong nauna, nakita niyo po, kung maalala ninyo, may tatlong nauna in December. Meron 2, 4, December 2, 4, 19, hindi ako nagkakamali. Matapos po nun, walang galaw. Tsaka po yun ifinorward, maka New Year. Tapos biglang nagpasok ng ika-4 na complaint.
Yung ika-apat na complaint po, yung sinuportahan ng at least one-third. Kaya pumunta yun, kaya yung usapang forthwith, dapat ipasok. Yun po yun. Medyo yun ang kaibahan. Opo, pero yung ruling ng Supreme Court na ito po ba ay applicable na to all complaints of impeachment? Ang ano po, liwanagin ko lang, yung aspeto ng ruling ng Supreme Court na yon, wala naman ho siyang binago doon sa proseso. Yung pinag-usapan, wala ho siyang binago sa proseso. Ang pinaliwanag ho ng Korte Suprema, ano yung mga alituntunin na dapat yung gawin para tiyakin na may due process. Yan po yan. Kasi yung sinabi doon, yung dinitalin ng Korte Suprema, kung mababasa niyo po yung guidelines, doon sa unang bahagi na may referral sa committee, igagawin ho sa committee yun Bigyan mo siya ng kopya, pakinggan mo siya, due process. That's embedded essentially in the Constitution na hindi lang nakalatag kasi po nakalagay sa Constitution at the bottom of Article 11, Section 3, nakalagay doon, magpo-promulgate ng rules ang House of Representatives at ang Senado doon sa mga paraan nila at in accordance kung ano sinasabi ng saligang batas. Opo. Yun po yun. Yun naman pong one-third na sinasabi niya, bayaan niyo pong paliwanag ko. Doon po yung maraming usapin, naalala niyo. Sabi kasi doon, di po ba, sabi doon na kung susundin ang konstitusyon, basta kung may boto forthwith, lipad ka na doon. Di ba? Doon sa guideline na yon, meron siyang ilang alituntunin. Bigyan mo siya ng kopya, na makasagot siya, ng ganun po. So makikita po din dito na to that extent, parang sasabihin na parang mabigat. Ngayon, palagay ko ang tanong mo, yan ba ay pwede nang i-require sila na sundin yung mas detalyadong paraan? Palagay ko yun ang tanong ninyo. Sa ngayon ho, yung kasong yan ay nasa motion for reconsideration. Yung guideline po na yan ay nandiyan na. Kung yan po ay susundin, ay pwede nilang sundin. Ngayon, ang sasabihin nila paano yun? Pending motion for reconsideration. Pwede naman ho nilang baliktarin yun. Pag sinabi nilang baliktarin yan, binago ko yan, but in the meantime, yan po isang desisyon ng ating Supreme Court. May aligasyon pa po ng graft at corruption, no? Kapag ganito po sa isang impeachment complaint, anong mga dokumento po ang kailangan ibigay para yung allegation for graft and corruption can stand? Alam niyo, medyo na parang pasadahan ko ng konti. Hindi ko lang alam kung yun mismo. Because I'm relying on news account, but I saw in one, what you call the online posting, yung complaint. Kung yun mismo yun, nang nakita ko, it has 9 pages. Pero what concerns me, ang nagbabother ako, marami doon, news account. Kung makikita niyo, mga link na mga news account. Kasi po, pag tinatawag natin graft and corruption, kailangan patunayan mo yan, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa conclusion, hindi lang sa imputation, di ba? Hindi lang sa mapaglarong isipan, kundi kailangan din doon, pakita mo, ano yung mga proseso na kasama ang Pangulo doon sa corruption na iyon. Di po ba? Kasi sinabi nila, doon sa flood control, ganito yan, may kickback na yan. Saan siya pumasok sa prosesong iyon? From the DPWH, yung mga participant doon, kung paano silang kickback, kung saan nag-deliver, umabot pa sa kanya. Kailangan pakita nila ho yun. Hindi ho pwede nakahaka lamang. Attorney Salvador, with your indulgence, sir, may papasok lang na press conference but we will get back to you just after. Ano po? Thank you so much. All right. Thank you, attorney. Thank you. Tunghayan muna natin. Thank you po. Tunghayan natin ang nagaganap na press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. Sasara na namin yung custodial unit dahil doon nilalagay ang bagong headquarters ng itong building na to. May gagawa ng bagong headquarters So yun ang appealing site. So it's about to be condemned and so bahala na ang sandigan kung saan siya ilalagay. Any questions? Lea Ilagan. Dadagdag ko pa. Out of the 6 other accused, 5 ang nasa custody na ng pinagaling sa DPWH. Isa na lang ang malapit na namin mahuli. Alam na namin kung nasaan siya. So, ayun. Okay. Questions? Lea Ilagan from UNTV. Good morning, Secretary. Sir, ano-ano po mga proseso pagkatapos sumuko kagabi? Ano po yung mga pinagdaan ng proseso ni... yung normal, yung medical check-up, yung pipicturean siya, yung height niya, profile, yung mugshot, lahat yan. Kinuha ang fingerprints niya, then
The normal process na ginagawa sa lahat ng mga detainees. Sir, bakit po kinailangang isurrender yung kanyang mga barel? Kasi he is no longer entitled to own and operate the firearm. Kasi dalawa yan eh. License to own and possess, tas yung license for the firearm. Since he will be detained, he will no longer be able to be in possession of those firearms. Kung hindi niya surrender kasi yan, in danger siya sa mga raids sa loose firearms. Kasi ang re-registration personal yan eh, hindi niya rin magawa yan. So it's better na i-surrender niya na yung mga firearms niya. Sir, sino po yung isa na lang na malapit ng mahuli? Ano pangalan? Nung isa na titira? Para lang klaro, no? Ang connected to the flood control scandal, ang nag-surrender ay si Ramon Bautista Bong Revilla Jr., voluntary surrender. Si Bryce Hernandez ay currently under the custody of the Senate. Si JP Mendoza, ganun rin. Itong, ano ba ito? Si RJ Salvador. Sa DPWH yan. Ito yung mga nahuli natin. Nahuli na natin yan. Okay. Ang nag-surrender o nahuli na rin ay si RJ Salvador Dumasig, Emilita Capistrano Watt, Huat as in J-U-A-T, Cristina May del Rosario Pineda, nahuli siya sa May Sagada. Tumangkang siyang tumakas at nahuli siya. At isa na lang ang natitira si Juanito Coronel Mendoza na malapit na rin namin matrack at makuha. Sir, last question na lang po. Dahil Si Watt na lang pala naiwan. Yung Juanito Coronel nahuli na. O yung Watt na lang pala naiwan. Mendoza. Sir, dahil sinabi nyo na parang hindi na maaari doon sa custodial facility, ibig sabihin hindi na ito magiging kasama sa magiging option ng korte. Hindi na pwede. Thank you, Mr. Sec. Alfred Dalizon from People's Journal. Yes. Sir, morning. Sir, napakatagal na yung palaging custodial center. Pinagkukulungan ng mga ex-presidents, senators, mga generals. What made you decide na this time sa iba na po? It's not my decision. It's up for demolition. So it's up for demolition anytime this month. Kinukuha lang namin yung certificate sa DPWH na condemned yung building. The building is very old. At maglalagay kasi may budget ng PNP na magtayo ng bagong headquarters na hindi na kasi kasya dito eh. So magtatayo ng bagong building at doon ang proposed site ng bagong building nila. Sir, last question, sir. Paano po nag-surrender si ex-senator? Siya mismo pumunta rito on his own. Voluntary surrender yun sa kanya. Thank you, sir. Mr. June Veneracion of GMA. Sir, paano nag-arrive yung decision na sumurrender siya at ano ang naging arrangement nung sinabi niyang susuko siya voluntarily dito? Tumawag siya sa akin kahapon nung lumabas yung electronic warrant. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At tinanggap naman siya rito sa CIDG. Doon siya nag-voluntary surrender. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala pong intermediary. Wala na. For the record, matagal kami magkasama ni Senator Bong sa Cavite. Ang anak niya ay naging vice governor ko. Ang anak niya ngayon ay vice governor ng pamangkin ko. We've been lifelong friends ever since the 1980s. Matagal na kami magkaibigan. But duty calls, there are no exceptions to the rule. Ang pag sinabi ng sandigan to arrest him, I advise him to, ang best ko na magawa is to advise him to surrender peacefully. Sigurado dyan, sir, may mga mag-iisip, malaking tao, baka special treatment ito. How would you respond? Special treatment? Oo. Well, number one, ang sandigan na magdidesisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, nakita niyo naman, may special treatment. So, yung available facilities ay sinabitan namin sa sandigan. So, I assure you, walang magiging special treatment doon.
Thank you, sir. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good morning, sir. Sir, ilan po yung firearms na isinuko ni Senator? Parang 20 firearms. It includes long firearms and short Yes. firearms na rin. Basta lahat, sir. Lahat yun. Yun lang yung meron siya na... Yes. I think 7 long firearms and 14 na short. Thank you, sir. Kanina may sinabi kayo, may nagtangkang tumakas dyan. Hindi, dito. Yung isa na, sino ba nahuli natin sa Boracay? Ay, yung Christina May Pineda, nahuli sa Sagada. Sa Sagada siya nahuli. Ano, sir? Nagbabiyahe ba siya Nagbabiyahe that siya. time? Nagbabiyahe siya, tapos na-checkpoint siya. Tapos nahuli siya. Thank you, sir. Edniel Parosa of DZRH. Hi, Shek. Shek, nung nakausap ni Chief, si Senator Bong, pwede bang mabigyan kami, sir, ng story? Araw tumatakbo siguro thought process niya, bakit nagtiwala siya na sumuko sa Philippine National Police? Kung ako rin naman, magsusuko ko basta may warrant of arrest ako eh. Kasi katulad kay Atong Ang, basta magkapersahan ng arrest, hindi mo na alam kung ano mangyayari. Tingnan nyo to. He has 20 firearms, di ba? Voluntary siya nag-surrender. Si Atong Ang, he has 6 firearms. Kinancel namin. Kasi he's, fugitive siya eh, di ba? So kay Atong Ang, we will deal with him as armed and dangerous. Kay Senator Bong, I advise him pumunta na rito para matapos na ang intriga at walang untoward incidents na mangyayari. Sure, meron kaya siyang siguro request or gustong arrangement? Kaya siya... Wala tumulong naman. sa PNP? Wala naman. Siyempre, he seemed, yung malungkot siya eh. Diba? Pero ang sabi ko na lang, we'll do the best we can. Ako personally, maghahatid sa kanya papuntang Sandigan Bayan. At ako, pagdating doon, i-hand over ko na siya sa officer of the court. Sila na ang bahala. Sure, another matter. Bago itong warrant na ito, may isa pang dating warrant sa flood control scandal. Anong update, sir, doon sa mga hinaharap natin? Kasi parang ang tagal na may surrender feelers nung nasa mga SunWest executive. May mga nadadagdag pa, yung sir? isa nasa Amerika, malapit na namin makuha. Yung isa nasa New Zealand, na-locate na rin namin. So, pag-cancel ng passport nila, ang Homeland Security nang hahabol sa kanila. Ilan pa sila, sir? Yung maliban kay dating Congressman, Sir Saldico? Parang dalawang executives ang ando doon isa sa Amerika, isa sa New Zealand. May mga at-large pa rin dito, sir, di ba? Na nasa bansa? Nahuli na rin sila lahat? Hindi, I don't have the complete list with you. Thanks, sir. Miss Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, linawin ko lang po, ito pong kaso po ni Senator Bong Revilla, non-bailable po ito. Ano Yes. kaya yung magiging next steps niya po? Well, pagharap sa kanya sa Sandigan Bayan, haharap siya sa indictment, plea niya, guilty or not guilty. Pagkatapos nun, since non-bailable, ang Sandigan ang mag-decide kung saan siya ilalagay. Anong incarceration site. Okay po. Sir, meron po kasi siyang pinost po na video. Sinasabi po niya na parang walang naging due process sa nangyari pong insidente na to. Na-mention niya po ba sa inyo yung mga... Hindi namin pinag-usapan yun eh. Hindi namin pinag-usapan. Okay po. Pero nabanggit niya po sa inyo na sabi po niya ay handa niya tong harapin dahil wala naman daw po siyang kagabi. kasalanan. Binanggit niya sa akin yan. Nung sabi ko mag-surrender na siya, handa naman siya. Kayo rin po ba nag-encourage sa kanya para mag-surrender? Oo. Nag-encourage din ako sa kanya. Okay. Kung hindi po ba siya mag-surrender, sir, mas magiging mahirap po yun. Mahirap yun. Actually, mas madali. Kasi alam ko naman lahat ng pupuntahan niya eh. Di ba? So, pero since ito, mas mahirap kasi persahan yun eh. Di ba? Ito voluntary. Kaya emotionally and physically, mas madali para sa lahat. Yung last na lang po na natin, co-accused, saan na po yung... May leads na po ba tayo kung nasaan? Meron na, pero hindi pa namin sasabihin sa inyo, pero may leads na kung nasaan siya. Okay po, thank you po. Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec. Possibly po no, sa Payatas Jail ho, kung sakali man, sir, si Sen Revilla po, no? Kung saan man po ipadala, sir, ng Sandigan Bayan si ex-senator, ano pong garantisado ho natin na since big name ho siya, may guarantee ho ba tayo of safety ho sa kanya na wala hong gang violence makaka-inflict ho sa kanya? Ayun ang kine-consider talaga namin, yung gang violence. Kasi iisipin nyo rin yung mga nakakulong doon, di ba? General population na yun eh.
So we will take all precautions necessary to ensure his safety during the process of his trial. But he will be with the general population. So far, depende yan sa order ng Sandigan. Ihintayin natin. Mark Macalalad of DZBB. Hi sir, good morning. Kamustahin ko lang sir yung overnight stay niya sa CADG and kamusta yung medical examination na ginawa sa kanya? Siguro si General Morico. Sir, just like any other prisoner or detention prisoner, he was treated the same. At alam naman po ni Senator Bong na we have observed the police operational procedure when it comes to dealing with ano po, Kadalasan kasi sir yung mga nakukulong na mga high profile, meron silang mga iniinda. Wala bang health condition na nabanggit si ex-Senator Revilla sa CADG? Si Senator Bong, sir, is he's alam mo naman, action star si sir, kaya very fit po siya, kagaya ni SILG. So nothing to worry about his health? No, just to say it, Cindy, he was found to be in good physical shape and capable of undergoing trial. So sir, in good health condition po siya Very ngayon, good just health to be clear. condition. He is 59 and he is as healthy as a 59-year-old could be. Even healthier. Oh. Kasi sir, previously, di ba, meron siyang injury? Dati pa yun. That was 4 years ago. 3 years ago. Nung na-injure siya nung shooting, Achilles tear siya. Pero matagal na yun eh. He's been working out. Nakikita ko sa labang nagja-jogging pa minsan eh. So he's in good physical shape. Thank you, sir. Marlene Pajernos of DZMM. Hi sir, clarify ko lang po yung dun sa isa pang at-large na si Emelita Juliet. Sir, meron na bang... Sino ulit? Yung at-large po na isa pa, yung Juliet po. Meron na ba sir surrender feelers po? Sorry. Juan, sir. What are you... May surrender feelers na po ba tayo? Sir? Wala pa. Pero alam na namin kung nasaan siya. Tapos sir, parang nasa Pilipinas po siya sir, hindi pa naman siya nakakalabas ng bansa. Mukha hindi pa. Hindi dito pa siya. Okay, sir. Last na lang, sir, yung kay Cristina Del Rosario, arrested by CID. PNP. Yung Cristina May Del Rosario Pineda. She was arrested at the checkpoint near Sagada. Siya po yung papatakas sana. Hindi patakas, patago. Patago sana. Alright, sir. Thank Hindi you. pa naman nahuhuli kaya hindi pa natatakas yun. So, patago pa lang. Okay, sir. Thank you, sir. Any other questions, please? Okay, sir. Aside from payatas, ano pa yung facilities na nirecommend ninyo? Ang pinakamalapit kasi dito is Payatas, Bikutan, and Karingal. So, depende yan sa appreciation ng court kung saan siya ilalagay. Sir, last question. Sir, yung lahat ng detention facilities na yon under sa iyo rin, sir. Yes, DGNP lang. yes. DGNP tsaka PNP. Yes, Dalawa and, sila. Yung assurance nyo lang sa public na there will be no special treatment. There will be like no special treatment. Wala air talaga. conditioning system and... Wala cellphones. talaga. Kahit puntahan nyo ngayon, walang air conditioning system doon eh. Wala talaga. Sir, Bea po from Bombo Radio Philippines, sir. Regarding lang po kay Mr. Charlie Atong Ang, kasi parang pinuna po ni Atty. Rowena Guanzon yung 10 million na pabuya natin, no? Dun sa paghahanap sa kanya. So, sabi po niya, alam na po ng pulis talaga dahil matagal na pong naka-surveillance ang DILG as well as the PNP doon kay Atong Ang. And yung 10 million daw po ay paghahatian lamang po ng mga pulis dahil alam naman na po nila. At kunwari lang daw po na... That's a very unfair statement. Yes po. Kung alam ko lang yun, it is to my interest na makuha siya kagad. Ako naglagay ng bounty yon mula sa funds ng office ko. Ba't ko pa gagawa ng drama yan, di ba? Hindi man ako maarteng tao eh. Kukunin ko yan as soon as I can. Sir, ano na lang po yung masasabi nyo dun sa mga taong nagbabato ng mga issue na ganito regarding dun sa... Well, nakatatlong raid na kami in the last 2 days. 3 separate places na may informants nagsabi, all negative. So, we are actively pursuing him kung saan. Meron pang 4 other locations kaming minamatay in the next 2 days na pupuntahan rin namin. Thank you, sir. No more questions? Okay na? Okay. Thank you so much Okay, for thank you very attending much. this Thank you very press much. con. Thank you so much, guys. Follow up lang, although okay. sinasabi ng immigration, based on immigration records, nandito pa siya.
Pero wala bang indications na nakalabas? Wala pa. But it is possible. Pero wala. Lahat ng indications nandito. Si Atong ba to? Si Atong? All indications is still here. Kasi nangyari na before, di ba? Ang dami That's na right. So we will know. Ang Chief PNP will coordinate with Interpol para makita kung merong sighting sa kanya sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Alam ko, nasagot nyo nito mga nakaraan pero ulitin ko na lang. Well, Ano ba lahat siya kasi chismis eh. Ano Di ba ba? mga difficulties? I mean, alam naman natin yung reason. Marami kasi siyang pera eh. So, yung ganyan karaming pera, madali gumawa ng paraan na magtago. Pwede bumili ng mga bahay yan sa malayo na parang Bin Laden yung matataas yung pader. Kaya-kaya na gawin yan eh. Di ba? Na nagtatago. So, kung gano'n karami ang pera mo, mas madali ang kapasidad. But, ang pera niya, hindi katumbas ang pera ng buong gobyerno. So, gagamitin natin ang resources namin para mahanap siya. Thank you so much. Okay? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Once again, Secretary. Inyong natunghayan ang press conference ni SILG or Secretary of the Interior and Local Government, si John Vic Remulla. And it's basically about ano ang mangyayari, ano mga susunod na hakbang dito sa pag-aresto or pag-surrender ni dating Senador Bong Revilla. At ang ating natunghayan ay sasamahan muna siya sa Sandigan Bayan. And thereafter, pag na-turn over na siya, ang Sandigan Bayan na ang bahala. Okay. De-decide kung saan siya ilalagay muna. Oo, ayan. Teka, meron pa tayong 8 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Babalikan na natin yung ating naudlot na panayam kanina with Attorney Tranquil Salvador dahil marami pa tayong mga dapat na itanong ngayon. No? Attorney Salvador, welcome back. Thank you for standing by, sir. Sa mga nanonood at sa iyo, Peter and Rica. Thank you, Morning. Attorney. Opo. All right, so we were talking about the impeachment complaint na filed against the sitting President Bongbong Marcos. Ngayon, ang mga basehan ng complaint, Attorney Salvador, ay alleged graft and corruption and culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. This is 3 of the 6 bases for for filing a complaint against the president. Yes. What do you think? Talaga bang dinumero talaga ito? In other words, ito talaga yung mga dapat na sabihing basehan? Hindi, okay. Tama ho yan. Allow me to further explain yung Yes, nabanggit please. ninyo. Opo. Kasi baka akalain ng mga nanonood po sa atin na kailangan iyaan at sapat na pag yan ang sinabi. Like for example, culpable violation of the Constitution, bribery, treason, betrayal of public trust, high crimes. Ayan. Pag narinig ito or graft and corruption, ay baka ma-i-impeach na siya. Hindi po. Because yung mga grounds po na binabanggit ni Peter rin kanina ay grounds na nakalagay sa konstitusyon. Subalit hindi po sapat na sabihin lamang yon sa isang impeachment complaint. Kailangan po bigyan mo ng factual details. Kung paano mo nasabi, for instance, may graft and corruption. Kasi paulit-ulit po nila sinasabi, merong kickback, merong ganito, sa flood control. Madali po kasi magbato ng dumi. Madali magbato ng imputation. Pero kung paano mo patutunayan yun, kailangan mo ba ng testimonya ng tao? Kailangan mo ba ng mga dokumento para patunay kung paano ito tatawid? Ngayon sasabihin nila, paano magkakaroon ng dokumento? Kickback yan. Doon mo kailangan ng mga testimonya ng tao. Mga magpapatotoo na sila ang nagdala. Sila ang umarap. Yung po gano'n. Or kung meron niyang CCTV, may electronic evidence, lahat po yan patutunayan. So sa aking pananaw, kailangan po ganun ang detalyeng ibibigay. Sa akin pananaw, in my humble opinion, hindi po pwedeng sasabihin lang natin ito ang nasabi sa isang balita, ito ang nangyari, ito sinabi ng isang tao. Sa tingin ko po, hindi iyon sapat na batayan. Opo. Sabi po ni Attorney Andre De Jesus, yung nagsampa ng complaint, sinight niya yung enabling of the alleged kidnapping and surrender of former President Duterte to the International Criminal Court. This is the specific charge. Where does it fall under? Pwede niyang wala namang kung aking naalala,
wala siyang diretsong ikinabit doon na ground. Pero kung titingnan nyo, maaaring pumasok yan sa culpable violation of the Constitution na sinasabi, sa Constitution, kailangan gawin ng isang pinuno na ang batas sa Pilipinas ay patupad at being isang sovereign power, kaya nating patakbuhin ang ating mga proseso. Subalit, tandaan po natin na may pending case yan sa Korte Suprema. Yang pagpapadala sa dating Pangulo doon sa DIG. Meron po yung pending case. So that is a legal issue. Meron po legal issue yan. Isa pa, we are a part of a global community. Na matagal po ito pinag-usapan. There is international law. Tayo po ba ay kasama doon? Or sasabihin na hindi na ho tayo kasama diyan. Tayo po'y bumitaw na. Subalit, meron din po tayo mga decision na kung saan sinasabi na kung saan, kung merong mga actions na na-commit at that particular time na kasama pa po tayo, dapat po ay pasok yun. So, makikita nyo iba't ibang panig yan. Ngayon, why do I have to say all of this? Kasi po ito yung harapin. Ito ba ay dapat ipinaloob sa isang impeachment complaint? O dapat bang hinayaan ang proseso sa Korte Suprema? Or talagang dininig na lamang po ito? Yun ang mga katanong po diyan. Sir, balikan ko lang din po yung pong process ng impeachment, no? Kung kunyari po, ang isang complaint ay umabot na sa komite para tignan kung may merit for the impeachment complaint to start, at sa kanilang pag-aaral ay wala itong basehan and they will isasantabi na ito, dismiss this. Can someone else still file another impeachment complaint? Yan nga sabi ko, maganda yung tanong nyo kasi bago tayo magsimula kanina, iniisip ko yan. Sabi ko nga, ganun ba katibay itong complaint na ito? At bakit may parang ipinasok ka agad? Ngayon, kasi pag pinasok, umabot, tama sa sinabi nyo, umabot sa committee, inaksyonan nila. Inaksyonan nila yan. Sinabi nila, okay, dismissed. Or sinabi nila, file. Ifo-forward pa ho yan dun sa House, sa plenaryo. Tapos pagbobotohan, kung i-affirm yan. Pag sinabi nilang dismiss, kumagat na ho dyan yung 1 year. Kumagat na 1 year dyan. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng file ng Pangulo. Mula ngayon, or let's say Marso, hanggang sa susunod na taon. Kahit i-dismiss pala yun. So, ano yung critical yung filing na yan? Meron na marami nang nangyaring ganyan nung panahon ni dating Pangulong GMA. Kaya iba highly suspect nung panahon ni Pangulo, na with all due respect, GMA, pa-file nila. Kasi minsan, pag kumagat na yon, hindi mo na pwede file. Correct. Hindi mo na kumagat na yon Hindi na pwede. Maghintay ka ng taon. Ang tawag dyan, Attorney Salvador, preemptive strike. Attorney, maraming salamat po. We will have to do another part, I suppose. Pero in the meantime, thank you for standing by. At salamat po sa inyong insights. Maraming salamat sa inyong dalawa, Peter and Rick. Thank you, Attorney.